Good day, everyone. Welcome back to my channel, Arts Engineering. And ngayon, papakita natin how to check the model if there is a clashing or overlapping, and also if there's an error during the modeling stage. So, without further ado, let's start. Punta kayo dito sa Analyze and click niyo yung Check Model. And yun, you need to check or you need to set up the length of tolerance for checking. So commonly 1 mm yung binibigay natin. Yung iba pinapalaki nila. Which is tama naman din kasi sa actual hindi naman siya center to center yung mga connection natin. Pero for me it's 1 mm only. Commonly na ganyan yan sa unang pag-show ng check model natin. Sineselect ko lang yan lahat, then instead of naka-check yung fix, i-uncheck ko siya para hindi siya makat automatically kasi may mga elements din na gusto ko na hindi siya makat. Okay, then after that, click lang natin okay. Then wait natin na matapos ma-check yung model. As you can see in the lower left side, yun ang stage, yung progress ng process. Kung anong sang stage, ano na lang chine-check ng software natin, ng tabs. Ayun, so wait lang natin. Depende sa structure ninyo. So kung maliit lang, mabilis lang din siya mag-check. Pero may mga instances na, for example, may error yung model natin. May makikita natin yung first mode napakalaki. Yun ng period. So, ibig sabihin may mga disconnected na beam, na elements or joints, pero hindi na-detect na software. So, magmamanual. So, for example, ito yung natin, ika-copy-paste ko lang yan. Then, as you can see, ito yung mga natin, mga problema. Before tayo mag-analyze, kailangan muna natin i-check. Okay? So, yun. Naka-indicate dito anong level. Then, anong level story. Then, level ng element. So, pag B-beam yan. So, sa roof daw siya, RFL. Punta ko sa RFL. Then, okay. Then, select ko yung element label na yan. Dito tayo sa frame labels. Kasi pag unique name, iba din yan. Yung nagiging result dito is pair label. So, B69 daw. 69. And 69 tapos yung 294. 294. Saan na yan? Ito. Control. Hold nyo yung control para ma-double select. Okay. Then, view. Ito. Or control shift J. O shift control J. Para ma-view ninyo yung selected na Okay. So, as you can see, ito yung element natin. Para makita ko yung element name, yung label, punta tayo dito. Yung box na yan. Set display option, object assignment, and labels. Then apply, close. As you can see, kung makikita natin dito, continuous yung 69 natin pero may 294 tayo. Saan si 294? So yun, mayroong nag-overlapping nga siya. So isang option yan. Yung talaga, by element. Isang way din na pwede natin gawin is magdodraw lang tayo. For example, alam na kasi natin yung level. And gagamit tayo dito ng by coordinates. So, save lang muna natin yan. Instead, minsan kasi nagka-crash yung method na to. So, mag-draw lang tayo ng beam kahit saan dyan. Okay? Then, para ma-escape, for the escape, pwede rin right-click. Then, kahit saang joint, mag-right-click kayo. For example, ito na lang. Right-click. Then, punta kayo dito sa geometry. Then, input lang ninyo to.
X, Y, and Z. Kung makikita natin yung Z is naka-hold na yan. Naka-freeze. Sino na natin yan ma-change. So, nagtutugma naman dito. Ibig sabihin, ito yung sa X natin. Copy lang natin yan. Paste. Copy naman yung sa Y. Paste. Then, okay. As you can see, yung tinuro ng beam natin is nandito banda, which is correct. So yun, depende na sa inyo kung anong gagamitin yung method. Okay, so delete ko na yan. Alam ko na yung clashing. Okay? And hide ko muna yung natin. Grade line. As you can see, ito yung 69 and 294. Highlight ko yan, then Ctrl-Shift-J, ito na. Then delete ko lang si 294 para matanggal. Okay? Then show all ko, check ko kung may clashing pa. Okay, so far, okay na siya. Okay. And before ako mag-recheck ulit, tapusin ko muna yan. Ito naman, for sure, ito yung 3FL. Ano to? Sa wall. Label, shell, and F79. Let's say it's wall to. 79. Okay. 79 and 98. Then Ctrl-Shift-J, pero nasa 3FL daw siya. So, baba tayo. Then, okay. So, ito yung, slab to. Slab. So, para makita ko yung element, set option na naman, element na label. Uncheck ko to. Then, dito naman tayo sa shell assignment. As you can see, 98 and 79. So, ito yung natin. Dito banda yung, sabi niya dito is too close. So, view ko lahat. Too close daw dito. So, ang gagawin ko na lang, ikakat ko siya. Okay? Cut ko siya, then, ayun. Then, check ko kung magko-close pa siya. Too close. Kasi dapat nasa gitna siya ng natin, ng wall. Anyway, ma-check natin yan mamaya kung okay na. Kung mag-clash pa. So, delete ko to. Next will be sa upper roof daw. Yung 256 reduction. 256 labels, shell. 256. Ito, 56. Ctrl-Shift-J. Check natin. Probably, siya nakakat siya ng ibang joint. Tapos, minsan, okay. Minsan, yung support niya. Ang kadalasan nangyayari dyan, ito. Kasi nagkakaroon siya ng cut. So, ang ginagawa ko, just to hindi siya ma-connect dyan. Although, kung titingnan natin dyan, semi-diaphragm kasi ito. So, yung load distribution natin is end-to-end lang. So, dito wala siyang distribution ng load sa side. So, ang ginagawa ko dyan, nag-ano ko ng offset ng mga ilang millimeters lang to eh. It's either point something. Basta. Malit lang siya. Ayun. Next, tanggalin ko to. So, 7 lahat daw yung kanina. F40 naman. F40. Pero sa 3FL. Ito. Okay. Show all ko. Tingnan natin.
Okay. Wala naman siyang side, pero issue natin yung point, yung joint. Okay naman siya. Ayun. Okay. Pero sa side lang to eh. So, click natin to, yung shape object. So far, wala sana siyang problema kasi nasa side siya. Okay. How about here? Okay, putol naman siya. Okay, putol siya. Okay, so try na lang natin i-locate dun sa center talaga. Ibig sabihin, hindi siya naka-center, no? Okay. Next. Will be 198. 198. So, pwede rin nyo gamitin yung yung isang option kanina na i-draw lang ninyo yung ng element, then coordinates na yung gagamitin ninyo. Pero ito, mas mabilis ko tong by label. Then, nandun. So, here, okay siya. Ito. Commonly kasi ginagawa ko yan para hindi magkaroon ng cut sa element na yan. Kasi I think mayroong wall yan dito. Ito. Ito yung wall na yan. Okay. So, ang ginagawa ko dyan, nag-ano ko ng dummy. Or, it's either dummy or, kasi ito, membrane lang yan eh. As long as na, matatransfer yung load. Ayun. So, dummy siya. So, yung load from the wall, same din, matatransfer yan dito sa sa wall na yan. Pero tanggalin ko siya yung moment niya para walang moment na matransfer. As load lang talaga. Ayan, yung dami na yan, walang weight. Okay. And next. Oops. Dalawa na lang. Medyo nga lang. Medyo matrabaho lang. Pero okay siya. And F40, both 1F and 2FL. So, same element to. F40. Baba tayo. Okay. The same. The same to sa taas. Ito yung in-adjust natin dito. Then, baba. Ito. Ayun. So, try natin ulit i-check kung may error pa. Then, yun lang yung process natin, guys. At least, paunti-unti, mababawasan yung error natin before kayo mag-analyze. Kasi, lalo pa kung malaki yung structure ninyo, it takes time. Kung may error, mag-analyze na naman ulit. Lalo pa yung mga high-rise buildings, umaabot ng 1 oras per analyze lang. Okay, let's wait para ma-check natin if may error pa. Kasi kung may error or may mga disconnected joints, walang mga support na slabs or yung beams ninyo, during the analysis result, magkakaroon siya ng warnings or error. So, hindi rin matatapos yung analysis ninyo kasi may error. Or matatapos man, may problema dun sa distribution ng loads. So, as you can see, from 7, naging, na lang siya guys, 1.
So 198 sa third floor. 3 Eiffel. Dito pala sa Saudi guys, sa Middle East, pag sabihin ground floor, that is first floor. So, pag sabihin first floor, second story yan. Second story building yan. Ano ba? F198, select, label, frame, 198. Okay. Mali. Not F pala, sorry. Not beam. Label, shell. F198. Okay, ayun. Yung kanina to na naglagay tayo ng ito. Tingnan natin to. Kasi hindi tumama. Hindi tumama. Probably this one here. Tapos, kailangan natin yung cut. Ilagay na lang natin dito. Okay. Hindi rin siya tumama. Undo natin. Undo or undo? Ayun. Kasi ang konsepto kasi nito, dapat yung wall support mo, yung weight ng support ng wall mo, is doon tatama. Tingnan natin to. Meron tayong option, pwede natin siya hindi i-mesh. So, i-try natin hindi i-mesh. Delete natin to. Isa na to. Naka-mesh, okay. Pero dapat lang tumama to. Yung ano natin. Yung, may isang way. Punta tayo sa taas. Dito ako mag-draw. Then, dami. Select niyo dami, then okay. Ayun, so tama na siya. Click ko yan. Then, baba ko. Then, Control R or replicate. Delete original. Then, ilagay ko siya sa 3F. Ayun. So, check natin dito. Okay siya. Ngayon, ang gagawin ko, i-extend ko yan. Highlight ko yan yung end na yan. Then, highlight ko rito yung wall. Edit natin. Then, align joints. Extend. And extend. So, yun. Extend na siya. So, as you can see, nandito yung correct niya. Joint. So, it's either you can align your wall here kung nasan man yung joint, or pwede as is na lang as long as na walang error. Pero nandyan siya sa joint. Okay? Let's say hindi siya nagtama. Itatry natin i-intersect joint. So kapag maputol siya, ibig sabihin okay siya. So meaning graphics lang yung natin problema dyan. Naputol siya guys. So meaning okay siya. Okay, so undo ko lang. So okay. Ayan. So i-try ko check. Check model. Taas muna natin kung natanggal yung beam na na-draw natin sa taas. Okay, wala na. Then check again yung model natin. Hopefully matanggal na yung error or yung problema dyan sa model natin. Then you can now start the analysis. But hindi siya mas sigurado natin na sakto na yung mo. Okay na yung model mo kasi minsan yung model period sobrang laki. Ibig sabihin yan, meron niyang unsupported na slabs or unsupported beams. So you need to fix also. So same na process pero manual nga lang. Yun ang mas mahirap kasi hindi mo ma-identify kaagad yung problema. Unless you can animate your
unless you animate your model. As you can see, goods na tayo mga lods. Yun lang guys. Thank you for watching and huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel natin, Arch Engineering. And I have my page, Arch Engineering also. And my personal page also, FB page, Waray nga Engineer. Don't forget to follow and subscribe guys. And if you want to join our community to avail and use the perks, of course, depende sa per level, you can join guys. Thank you and see you on my next tutorial. Thank you and God bless. Bye bye.